Magsitayo na po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pastor. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at nilabay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako'y nakakay. Kahit na ang lahi'y lumalakas sa kanilang, hindi ako matatakot. Ika'y kagabay, ang tugod mo ang pamalo, ang gabay ko asang kalan. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, ito'y iyong ginagawa. Nakikita ng baway, nalulukod ka sa akin, na ulo ko ay labisan, at pati ng sarap ko ay iyong inaapaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasabit at agad habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo, lalagi at mananang. Kahit na ang lahir tumataas sa karilang, hindi ako matatakot. Pagdalik ay kagabay, ang tugod mo at pamalo, ang gabay ko asang kalan. Kahit na ang lahir tumataas sa karilang, hindi ako matatakot. Pagdalik ay kagabay, ang tugod mo at pamalo, ang gabay ko asang kalan. Ang gabay ko asang kalan. Ang gabay ko asang kalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, isang mapagpalang umaga po, Ama. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili. Hinugod sa bunto ng karangyaan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging to'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama,
Maraming salamat sa buhay na may kagipat, na kalakasan, at sa gabay at patnubay. Ama, hinihiling po namin na i-bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilugog mo mula sa taluktok ng aming ulo at sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na espiritu, lalong-lalo na espiritu ng karunungan, upang anuman po ang aming sasabihin na ayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw po ang aming maitaas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, hinihiling po namin na i-bless Ama, mga kapatiran na wala pa rito, kawiin mo ang kanilang daraanan upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng pagamutan, patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo, kaysa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ama, awitan ka po namin, awitin panlangit. Kristo, tinataas. Kristo, tinataas ka. Ay ka ang buhay ko. Narito ang presensya mo. Purihin ka ang puso ko. Sa pagsamba ay natayan ka. Sa puso ko ay naghahita. Sa buhay ko ay mamulat ka. Jesucristo, tinataas kita. Kristo, tinataas ka. Ay ka ng buhay ko. Narito ang presensya mo. Purihin ka ng puso ko. Sa pagsamba ay natayan ka. Sa puso ko ay maghahita. Sa buhay ko ay mamulat ka. Jesucristo, tinataas ka. Sa pagsamba ay natayan ka. Sa puso ko ay maghahita. Sa buhay ko ay mamulat ka. Jesucristo, tinataas kita. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu
Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating Ebanghelyo. Pagkalog po natin sa ating kapatid, Sister Conching Angel. Seek ye first thy kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay." Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay at wala akong maiaahin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, "Huwag mo nga akong gambalahin, nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, bumangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan. Dahil sa pagpupumilit nito, kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat naghahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayo'y mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ng iyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama at ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa iyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon, sa Kristo. Palakpakan na natin ang Diyos na ating Panginoon sa Kristo, Diyos na buhay. Ay muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating elder na andito ngayon, Sister Baby Di Guzman, Brother Tony Dacles, sa inyo po lahat, makapatiran po kay Kristo, at saka lahat po na nanonood ngayon sa TV screen sa kanilang mga tahanan, isang magandang umaga po. Yan, pakita natin ang ating Panginoon. Andito naman tayo upang pahayag na salita ng ating Panginoon. At binabat ko rin po pala si Father Melvin Castro, no? Naway po nasa mabuting kalagayan kayo. Naway magaling na po kayo sa kanyang mga kasakitan, karamdaman. Upang patuloy po rin nyo kami
Father, na makasama sa gawain na ito. Namimiss namin kayo, Father. Tagal na tayo hindi nagsama-sama sa gawain ng Panginoon. At ganoon din sa mga nanonood sa mga TV, sa kanilang mga bahay. Binabati ko rin po kayo ng isang magandang araw sa inyo lahat. Amen. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa mayroong kaibigan na dumalaw sa isang tahanan ng kanyang kaibigan. Ngunit, sa kanilang pagdalaw, humingi siya na pagkain o tinapay na may ahin sa kanyang kaibigan din na dumating na galing sa paglalakbay. Ngunit, yung kaibigan na yon, sabi niya, huwag mo na akong gambalahin, natutulog na kami, natutulog mga anak ko, ng karagkan, sabi niya. Pero dahil sa pagkaibigan nila, bumangon siya upang ibigay din ng kanyang hinihingi. Kaya nga sabi nga sa ating ebanghelyo, sabi sa bawat isa sa atin na humingi, sabi nga, humingi ka, kay bibigyan, humanap ka, ikaw'y makasusumpong. Kumatok ka ng pintuan, tayo pagbubuksan. Opo, mga kapatid, sa pamamagitan sa salita ng ating Panginoon na ito, handa ba tayo humingi sa Panginoon? Humingi ba tayo sa Kanya pag tayo'y hindi lang humingi, lumalapit ba tayo sa ating Panginoon? Kung tayo'y mayroon tayong kailangan o problema, hindi na problema, di ba? Sa pamagitan mga problema, kasakitan na yan, kahirapan na yan, tumatawag tayo sa ating Panginoon, humingi tayo sa Kanya ng habag at awa sa atin. Dahil bawat isa sa atin na tinawag ng ating Panginoon, kung mayroon tayong pananalig, pananampalataya sa Kanya, sa ating paglapit sa Kanya, sa ating pagtawag sa Kanya, ibibigay niya ang ating mga hinihiling sa Kanya, ang ating mga kailangan. Amen. Lahat tayo. So sa pamamagitan ng ating paghingi sa ating Panginoon, ilagay natin sa ating sarili na tayo ay sumampalataya tayo at manalig sa Kanya upang sa ating paghingi sa ating Panginoon sa ating mga kailangan ay diringgin ng Diyos. Amen ba? Kasi sabi na niya sa ating paghingi, humingi tayo bibigyan. Umanap tayo, gumawa tayo ng paraan kung paano tayo magkakaroon yung ating mga pangay. Hindi lang yung pahingi, hingi lang ng hingi, di ba? Hindi mo na masabi ng Panginoon, kundi nasabi mo na lang, pahingi nga. Kaya kailangan, tayo ay humanap din tayo, gumawa rin tayo ng paraan upang tayo ay magkaroon din tayo ng maayos na buhay o maayos na pamamaraan sa gawain na ito. Amen? Hindi lang tayo hingi ng hingi sa ating Panginoon. Humanap tayo. Ano ba ang dapat nating gawin upang pagkalooban tayo ng ating Panginoon? Humanap tayo, amen ba?
humanap tayo ng kailangan natin upang sa pamamagitan ng paghanap na yun, ang Diyos ay mahabagin, maawain, matulungin. Mabait ang Diyos. Pag tayo ay tapat, tayo talaga humahanap, naghahanap o gumagawa ng mabuti sa Kanya, ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang ating mga hinihingi. Matatagpuan natin, masusumpungan natin yung mga dapat natin makita sa ating buhay. Mararanasan natin ang maayos na, makakanta natin ang maayos na buhay kung tayo ay humahanap, lumalapit sa ating Panginoon. Amen. Lahat tayo mga kapatid sa ating paano tayo magpakasunod sa ating Panginoon. Paano tayo hihingi sa ating Panginoon. Ay gumawa tayo ng maayos na gawain, mabubuti sa ating Panginoon. Wag na lang tayo gumawa ng masama sa ating Panginoon. Pagkakaloob niya sa atin. Dahil sabi niya, kung tayo ay humihingi sa Kanya, kung tayo ay marunong din magbigay sa ating kapwa, kung meron tayong kaibigan, lumalapit sa atin, nangihingi ng awa o tulong, kailangan magbigay din tayo kung ano man yung kanyang hinihingi at meron tayo, ibigay din natin sa Kanya. Pero sabi nga, magbigay ka at kayo bibigyan, sabi ng Diyos. So, sa pamamagitan ng ating pagbibigay sa Kanya, pagkakaloob ng Diyos, ano man din ang hingin natin sa Kanya, ay pagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen? Bibigay niya sa atin anuman bagay na ating hinihingi sa Kanya na sa mabuti. Dahil sabi nga niya, magbigay ka kay bibigyan, gustong takal, siksik, umaapaw pa. Totoo yun mga kapatid. Pag tayo ay mayroon tayo mga kaibigan na dapat nating tulungan, nakita natin ang kanilang kahirapan, ano na yung talagang yung walang-wala na talagang inasahan kundi ang Panginoon. Yun ay bigyan natin sila ng pangailangan nila. Sabi nga, magbigay tayo ng may bukas na, may katapatan na puso. Magbigay tayo ng may tapat na nagbibigay sa ating mga kapwa. Sabi ko nga, ulitin ko lalo na yung mga aba na wala nang inaasahan, kundi ang Panginoon na lamang. Talaga makikita mo na wala na talaga silang inaasahan. Yun na yun, hindi na kailangan lumapit pa, humingi sa'yo. Kailangan pag nakita mo, bigyan mo, magpusa ka na magbigay sa kanila. Dahil Panginoon ganun eh. Sabi niya, humingi ka, ika'y bibigyan, sabi ng Panginoon. So sa pagbibigay natin, sa nangangailangan din, mga kapwa natin nangangailangan din ng mga tulong sa atin, magbigay tayo. Dahil sabi nga niya, kung tayo ay marunong magbigay sa ating mga kapatid, sa mga anak, sa mga nangangailangan, gaano pa kaya ang Panginoon ng Amang nasa langit, kundi niya ibibigay lahat ng ating pangailangan, ang banal na Espiritu Santo. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ganong kabuti ng Diyos, ganon niya tayo kamahal ng ating Panginoon. Iniibig niya ang bawat anak niya na lumalapit sa Kanya. Kaya tayo ay maging tapat din tayo
na sumunod o maglingkod sa ating Panginoon. Sumampalataya tayo sa Kanya at lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Ganyan ang Panginoon pag tayo ay lumalapit sa Kanya at humihingi at kapag tayo talaga pinakikita natin sa Kanya ang kabutihan mga gawa, nagbibigay sa mga kapwa, natutuwa, nagagalak ang Diyos. Kaya pag tayo rin naman ang humingi sa Kanya, talagang sabi nga, ibibigay niya ang buhay niya. Dahil ang Panginoon, inalay niya ang Kanyang buhay. Diba? Inalay niya ang Kanyang buhay. Dahil sa ating mga kasalanan. Diba? Handa niyang ibinigay ang Kanyang buhay. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganyan tayo iibig. Ganong kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos amang nasa langit. Binigay niya ang kabugtong niyang anak upang siya magdusa, siya ang diba? Sabi na niya, tayo ang makasalanan, tayo nagkasala, ngunit ang Panginoon Jesucristo ang nagdusa, napako sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Ganyan tayo minahal, ganyan tayo inibig ng Diyos amang nasa langit. Amen. Ang Panginoon Jesucristo, inalay niya ang Kanyang sarili dahil lang sa pag-ibig niya sa atin. Kaya sana ganun din tayo mga kapatid. Minibig ba natin ang ating Panginoon sa ating sarili? Kailangan gawin din natin yung Kanyang gusto. Suklian din natin ang Kanyang mga binibigay sa atin, sa Kanyang paghihirap, sa Kanyang pagkapako sa cross. Kailangan ay ibigay din natin ang ating mga sarili sa Kanya. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa lamunan, magpakailanman, ang kasawalan. Ngayon po, ibibigay ko rin naman sa ating Panginoon na pinadala ng ating Ama ng mensahera natin si Sister Baby Diyos. Pagkita natin ang ating Panginoon. Divide the hands of me.
Lord, makapangyarihan ka. Alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang lahat ng nagaganap sa mundo ito. Lord, maraming salamat dahil patuloy mo kami nililigtas. Patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan. Patuloy mo kami binibigyan ng kagalingan, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, humingi ako ng tawad sa iyo. Ano man ang mga nagawa kong mga kasalanan sa isip, sa salita at sa aking ginagawa. Patuloy mo akong patawarin mo. Kung nakakasakit man ako ng damdamin ng aking kapwa, Panginoon, patawarin mo. Marami akong pakukulang sa iyo, Panginoon. Lahat kami doon, makasalanan. Pero Panginoon, sa oras na ito, huwag mong tignan ang aming mga pakukulang, huwag mong tignan ang aming mga kasalanan. Pagpus, tignan mo, Lord, ang pananampalatayang inutid mo sa aming mga puso. Kaya kami naririto, Panginoon. Nagpupumilit na makasunod, Panginoon, sa mga ipinapupuntos mo sa amin. Bagamat mahirap, Panginoon, pero narito kami, Lord, nagpupumilit na nawa, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy mo akong kahawakan. Patuloy mo akong bigyan ng kaalaman. Patuloy mo akong bigyan ng karunungan, Panginoon. Patuloy ka magsalita sa amin, Panginoon. Lord, gamitin mo akong instrumento sa oras na ito. Ikaw ang aking Diyos na buhay na pinaglilingkod. Ikaw ang itataas ko sa oras na ito. Maraming salamat. Maraming salamat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan, siya nawa. Sabay-sabay tayo lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin. Muli po isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating mahal na Birhen, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa inyo pong lahat, higit sa lahat sa mga nanonood ngayon. Patuloy namin binabati ang aming Spiritual Director, Reverend Father Melvin Castro. Magandang umaga sa iyo, Father. Ganon din sa lahat ng mga outreach namin na nanonood ngayon sa amin. Nanawa, patuloy kayo ma-bless sa mga salita ng Diyos. Bagamat hindi namin mababanggit lahat ang inyong mga pangalan, nananalig kami sa kapangyarihan ng Diyos. Nanariyan kayo, patuloy na sumusubaybay sa amin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ating pong topic ngayon ay pagpapala sa pagsunod. Sabi nga, obedience leads to blessing. Sabi po sa Deuteronomio 28:1-2, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag sinunod mo ang utos ng Diyos, maraming pangako ang Diyos dito. Pag sumusunod ka, kahit saan ka pumunta, kilalanin ka ng mga tao. Igagalang ka. Kasi alam nila na subo ka ng Diyos. Amen? Totoo ba yun? Di ba? Pag nag-aayo tayo, di ba? Nandun yung paggalang nila. Pero pagka bago-bago pa lang sila, alam nyo ba sinasabi ng mga hinahayuan namin? Andiyan na yung mga manggagamot. Di ba? Oo, ang tawag
sa amin manggagamot. Yan. Kasi, siyempre wala pa silang alam, di ba? Tuwang-tuwa sila pag dumadating na yung mga lingkod ni Lord para ibaba yung mahal na inang Birhen. Yan. Kaya minsan nakakatuwa, di ba? Yung pagsunod mo kay Lord, bagamat sabi nga, mahirap, malayo, gagabihin ka, minsan hindi ka uuwi, pero nandun yung pagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Sabi sa Deuteronomio 28:3 hanggang 8, kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman ang inyong masahanang harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat. Ang daming pangako ng Diyos. Yan. 2,000 ang nakasaad sa pangako ng Diyos sa Biblia. Ang dami, no? Ang daming pangako ni Lord. Pero ang tao pag nangako, napapako, di ba? Hindi tinutupad. Lagi na lang sorry, yan. Kahit saan tayo makarating, sabi nga, powerful ang pagsasalita natin. Maraming pagpapala. Pati mga kamay natin may power kasi sumusunod tayo sa Diyos. Di ba totoo naman yun? Ano? Pag kinakailangan mag-pray over ka, di ba? Ipakikita sa'yo ng Diyos. Pag sumunod ka sa Diyos, maraming grasya. Pag sumunod ka sa masama, maraming disgrasya. Diba? Yan. Kaya pag sumusunod ka kay Lord, dapat obey ka lang ng obey. Diba? Hindi yung nagdi-disobey ka. Kaya minsan nadidisgrasya ang pakukuha mo. Di ba totoo yun? Kailangan pag nandito ka na, sunod lang tayo ng sunod, as in sunod. Yan. Sabi sa Deuteronomio 28:9-11, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya. Kung susundin niyo siya at tatalima sa Kanyang tuntunin, sa gayon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Paparamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain niya ang inyong ani na inyong bukuin. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sabi nga, alam ng Diyos kung paano ka magtatagumpay. Ang mga tao, matatakot na awayin ka kasi alam nila na anak ka ng Diyos. Di ba? Minsan, may magtatangka sa atin, di ba? Pero pag hinarap mo naman sila, di ba wala naman silang masabi, di ba? Kasi alam nila, para bang natatamimi sila, di ba? Pagka ang kaharap nila ay yung mga lingkod ng Diyos. Totoo yun, di ba? Amen. Sabi nga, may powerful ang pagsasalita mo. Kaya, yung pagsunod kay Lord, yung pagtalima sa kanyang mga tuntunin, nakikita ng Diyos yun. Na sabi nga, na kahit nahihirapan ka, minsan mahirap sumunod kay Lord, talaga namang marami kang iiwan, marami kang bibitawan. Kaya kung minsan nga, yung iba, diba wala nga. Kasi yung araw-araw na nandito ka, hindi pwedeng araw-araw kasi may mga pamilya. Kaya toka-toka yung bawat araw meron tayong toka dito. At maraming salamat sa mga hindi nakatoka na laging naririnig. Kasi sila yung nagpupuno ng kakulangan ng iba. Kaya sila naririnig. Amen? Palakpakan natin sila. Deuteronomio 28:12 hanggang 13. Bubuksan niya ang langit
upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang, bagpos kayo pa ang magpapahiram. Amen. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod. Uunlad kayo at di mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kautosang ibibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang aliman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa ibang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O, diba? Yung salita ng Diyos buhay. Sabi niya, huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Diba? Nandun ang utos ng Diyos eh. Kaya nang minsan nagkakamali tayo. Nandito ka na sa tuwid. Lumilihis ka pa. Lumilihis ka, diba? Kaya nga eh, sabi niya, huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Di sasamba o maglilingkod sa ibang Diyos-Diyosan. Yan. Ang tao maraming Diyos-Diyosan. Minsan yan ang ipinupukol sa atin. Yung sa santo raw, dinodiyos daw natin yan, hindi. Maraming Diyos-Diyosan na tao. Ang ano-ano yon, pera, di ba? Katanyagan, kapangyarihan. Yan ang mga Diyos-Diyosan ng tao, di ba? Kailangan makapangyarihan ka para sundin ka ng lahat. Pero hindi yun. Kailangan sikat ka. Gusto mo maging tanyag ka, maging sikat ka. Kaya gagawa ka ng paraan upang maging sikat ka na. Yan. Sabi nga sa Malakias 3:10 hanggang 12. Sayang lang. 3, 10. 10 hanggang 12. Ito. Ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapu upang matuganan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kahit mamumunga ng sagana ang inyong mga ugasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo mapalad sapagkat napakainam tirahan ng lupain ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat. Kasi, nandyan yung ating unang pagbasa sa Malakias. Pag sinusunod mo ang Diyos, ito ulit, ikaw na ang magpapautang at hindi ka na mamumutang. Totoo ba? Huy! Tayo niyo sumagot. Wala rin papautan. Sabi, hindi ka lang basta sumusunod, kundi nag-uubay ka sa utos ng Diyos. Amen. Minsan yung pagsunod natin sa Diyos ay ungodly. Kahit sa gawain ng Diyos, minsan hindi na tama, pinagpipilitan pa rin. Ang gusto ng Diyos ay maging masunurin sa kanyang pinag-uutos. Obey God carefully and obey God faithfully. Sundin natin ang instruction ng Diyos. Nasa Bible ang instruction ng Diyos na dapat nating sundin. Diyos na ang bahala kung susunod tayo. God is correct all the time. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya nga walang ginawa, walang inutos ang Diyos na hindi tama. Lahat tama. Pero ang tao, may tama. May tama pa. Diba? Tama, maraming tama ang tao, di ba? Kaya pagka nagsasalita ka rito, kala nila, nagpapatama tayo. Hindi para sa lahat yun. Oo, para sa lahat. Kasi nga salita ng Diyos, buhay, mabisa. Higit na batalas, kaysa tapak na magkabilay talim. Diba? Kaya minsan, sabi ng iba, ako yata yung pinatatamaan. Diba? Hindi naman. Para sa lahat. Yung pagsunod. Kaya nga, doon tayo nasisira sa pagsunod, diba? Walang sumunod na
in sunod, di ba? Ako sumusunod ako kasi ito yung araw ng aking misyon, di ba? Talagang nag-uubay talaga ako kay Lord. Pero merong mga hindi ako pagsunod, pero hindi sa gawain ng Diyos, di ba? Minsan hindi ako nag-uubay. Kasi kailangan kong hindi mag-obey dahil minsan mali, di ba? Nag-uubay ako dahil utos ito ni Lord. Pumunta ako rito dahil ito yung assignment ko. Amen. At pasensya na kayo. Kasi ano ako nung Sunday, emotional. Naging emotional ako kasi minsan kasi nadarama mo yung hirap nila, yung hirap nyo sa pagsunod kay Lord. Minsan nagsasalita pa ako ng masakit. Kasi gusto ko kayong matuwid. Kaya nga sabi ko, pangkalahatan. Hindi para lang sa isa, kundi pangkalahatan. Itong panahon na to, kailangan talaga obey na lang tayo ng obey. Hindi na pwede rito yung pa-baby. Diba? Minsan pa-baby pa tayo, tanda-tanda na natin. Diba? Kaya nasabi ko, yung pagsunod, as in sunod. Hindi tangay sunod, tagal sunod, tinga sunod. Diba? Kailangan sumunod na tayo ng todo. Amen. O di kung hindi pwede, okay lang, diba? Pwede naman sa ibang araw, diba? Hindi ko naman sinabi, obligado sila na araw-araw dito. Gusto ko lang maging dedicated sila sa pagsunod kay Lord. Yeah. Totoo lang yun. Kasi, yung mahirap kasing kumuha ng choir. Totoo lang. Kung totoo sin, kailangan marami tayong choir, diba? Kasi, nung nandun kami sa San Mateo Montalban, alam nyo ba ang choir namin, yung youth choir sa SOC? Nakita ko yung dedikasyon nila pag kami nagbibigil. Pumupunta sila ron, alam nyo, kahit wala silang pamasahe pag uuwi na sila. Minsan may pamilyenta kami, minsan wala. Pag inaabotan namin sila ng pamasahe, ayaw nilang kukunin. Sabi nila, mawawala ng saysa yung aming pagsunod. Sabi ko, nagpuyat na nga kayo, kahit konti lang tanggapin nyo. Kasi sabi ko, pag hindi nyo tinanggap, hindi kami pagpapalain ng Diyos. Hindi lalago yung gawain namin. Kailangan tinatanggap nyo, hindi yan bayad. Kundi pagpapalayan buhat kayo. Gusto ko, pagpalain kayo, pagpalain nyo. Totoo lang. Alam mo sa pagsunod nila, natutuwa ako sa kanila yung mga yun. Kasi kahit hindi na sila sa amin, di ba, nag-iwalay na nga. Pero kahit iwalay na, nung una pumupunta kami sila, nag-video sila. Kasi di ba magdamag ang video. Natutuwa ako sa kanila kasi yung pagsunod nila, yung dedikasyon nila. Karamihan sa kanila, alam nyo, nakatapos ng pag-aaral. Sa totoo lang, karamihan sa kanila nakatapos ng pag-aaral. At ang gaganda ng pag-aaral. Amen. Yun yung bunga. Kaya yun ang sinasabi ko na pag inuna mo si Lord, nagbigay ka ng panahon, ng oras, ng pagod, hindi nila binibilang yun. Basta sabi nila, minsan antok na antok sila kasi sabay-sabay kami uwi, nakikita ko, tulog na tulog sila. Ang sarap ng tulog nila sa sasakyan. Pero wala kami sa sasakyan ha, commute lang kami. Nakita ko yung pagsunod nila hanggang sa ngayon. Kaya, meron pa ng isang youth na, alam ko, kilala nyo yun eh. Maganda yun eh. Alam nyo, nasa ibang bansa siya. Ang ganda ng trabaho niya. Ha? Ay, hindi po. Iba po yun eh. Kasi nakatapos ng ano yun eh. Scholar talaga. Talaga kinuha siya ng kumpanya sa ibang bansa. Ang galing. Diba sabi ko, tapos nagta-tight siya. Nandito siya, nagtatrabaho siya. Hanggang si kinuha siya sa ibang bansa. Nagkakadala pa rin siya ng tights sa ano. Kaya nasabi ko, yung pagpapala sa kanila dumadaloy. Ang anak ni Pani, di ba? Hindi siya. Tapos na rin yun. Maganda rin na lang trabaho niya. Nakabili na siya ng bahay. Doon sa Diparo. Di ba? Yung, nakita ko kasi yung pagsusumikap nila. Na yung pagsunod nila na wala silang hinihintay ng kapatid. Alam mo, Nahihirapan sila. Minsan pinapagalitan sila ni Sister Ernie. Pangit ang kanta nila. Oo, totoo. Minsan, yung anak ko, minsan umiiyak yun kasi sabi niya, ang hirap ng pinagagawa ni Sister Ernie sa amin. Ha? Hindi mo lang alam. Ganon. Pero sabi niya, susunod kami kasi siya yung leader namin.
Kasi nga, pag sumunod ka sa leader, hindi ka mapapahama. Kahit minsan nakakainis yung leader mo, di ba? Na totoo lang. Di ba? Minsan kinaiinisan yung leader, yung minsan nagsasalita, di ba? Pero nakita ko na isa-isa silang nagtatagumpay. Di ba? Yung pagsunod nila kay Lord, si Tutis, di ba? Teacher na siya ngayon. Teacher na siya. Di ba? Ang liit, parang hindi teacher. Marami. Ang gaganda ng trabaho nila. Kaya natuwa ako sa kanila. Sabi ko, yung pagsunod talaga kay Lord, yung sumunod ka talaga ng sunod ng sunod. Na sabi ko, nakita ko sa kanila na isa-isa silang nagtatagumpay. Di ba si Mario, di ba, nandun sa amin, sa kapitbahay namin. Nakabili na rin siya ng bahay doon. Siya yung ngayon ng leader ng court. Siya yung coordinator ng youth ngayon. Kaya nga sabi ko, walang lingkod na Diyos na binabayaran. Amen. Basta sumusunod ka kay Lord. Amen? Talakpakan natin sa Lord. Zacarias 4:6. Sinabi sa akin ng anghel, ang pinasasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Ang salita ng Diyos. Sabi niya, hindi galing, hindi talino, hindi lakas, hindi strategy ang magbibigay ng tagumpay, kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Ito, diba? Minsan yung tumatayo dito, o kayo maghahanap ng magaling, matalino, kasi sa pagsasalita niya, minsan meron tayong mapupulot na hindi na natin makakalimutan. Sa lahat ng tumatayo rito, meron tayong isang aral na makukuha na hindi natin malilimutan na tatatak sa ating isip. Yun yung tataglayin natin habang sumusunod tayo kay Lord. Amen. Hindi man natin matandaan lahat yan, pero meron tayong mga bagay na matatandaan para sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Di ba? Si Brother Ting, maraming inutos sa atin. Di ba? Kaya tayo nakasunod, di ba? Minsan ang hirap unawain ng mga pinagagawa niya, di ba? Di ba? Pupunta ka sa Luneta, di ba? Di ba maglalakad? Mula sa baho. Doon namatay ang puko ko sa kuwan, Tapos may karusa. Di ba? Nakabutan niyo yun? May karusa. Oo. Yung mga taga-Pangasinan na eh. May sarili kaming karusa. Oo. Aatila kami dyan kay Virgie. Pag sinabi ni Brother Ting na kailangan may karosa, ganun, susunod ka. Yung pagsunod kasi, di ba? Bawat grupo, 200 packs na pagkain. Totoo yun. Kahit hindi mo alam kung saan ka kukuha ng budget, pero pag kumilos ang Diyos, kaya natin ibigay yung 200 packs. Magluluto ka ng 200 packs na pagkain. Kanin nyo na tsaka ulam. Totoo lang. Ang dami namin natutunan kay Brother Ting na hanggang sa ngayon tinataglay namin. Kaya nga tayo narito eh. Kaya tayo pinatatatag ng Diyos sa mga araw na ibinigay sa atin. Yung Espiritu ng Diyos na kung paano babahagi ni Brother Ting, pinusumunod tayo ng sumunod. Kahit mahirap. Minsan ayaw natin, di ba? Magdodonate ka ng santong kay lalaki. Oo. Kung ano yung santo nyo doon sa Santa Cecilia, nag-donate kami. Kanya-kanyang grupo. Dinagay doon sa garden ng ano, di ba? Totoo. Nandun yung pagsunod. Nabagawan, ano ba yan? Ang mahal-mahal. 12,000. 12,000 ang isang santo. Oo. Ano ka? Oo, ganun. Pero nandun yung pagsunod. Yung parte-parte, yung magdodonate. Share. Kaya sabi nga, pinatatatag ka ng Diyos sa mga bagay na gano'n, na bagamat mahirap. Ibibigay mo kasi yun ang gusto ng Diyos. Amen? Palakpakan natin sa Diyos. Awit 73:26. Puso't kaluluwa ko kung nanghihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Diyos. Yung mga lumalabag sa kalooban ng Diyos, yung gumagawa ng mali, tapos nagtatagumpay, nakakaipon, nagiging sikat, yung yumayaman,
may bawi din yun. Kala natin, di ba, minsan, bakit ganun? Kami, sub-sub sa pagsunod kay Lord. Di ba? Ilang Mama Mary yung ibababa mo sa isang araw, di ba? Parang ano, di ba? Pero sila wala naman, di ba? Pero makikita mo, lalaki ng bahay, mga sikat sila, may pangalan, yumayaman, pero may bawi rin pala yun. Sabi sa mga ngaral 2:26, ang karunungan at kaligayahan ay pinagkakalob ng Diyos sa lahat na kinalulugtan niya. Ang makasalanan ay pinagagawa niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi rin sa wala. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. O diba? Mauuwi rin pala sa wala. Yung mga pinagpagura nila. Ganon pala ang premyo ng Diyos sa taong nakalulugod sa Kanya. Binibigyan ng karunungan. Karunungan na ang ending ay happiness. Kasi marunong ka pala, bakit ka malungkot? Diba? Pag marunong ka, bakit ka malungkot? Diba? Di magsaya ka. Minsan ang karunungan ginagamit sa mali, kaya malungkot ka. Kailangan pala, yung karunungan ni Lord ginagamit natin sa tama, para hindi tayo maging malungkot. Ito, Deuteronomy 11:26 hanggang 28. Sa araw na ito, itatakda ko sa inyo ang pagpapala at sumpa. Pagpapalain niya kayo kapag sinunod niyo ang kanyang mga utos. Ngunit susumpain niya kayo pag sumamba kayo sa ibang Diyos, sa halip sa sumunod sa kanyang mga utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa natin. May mga inuutos ang Diyos na nakasulat. Di ba? Malinaw. Pero ang Diyos hanggang ngayon, kinakausap pa rin tayo. At nagbibigay pa rin ng mga instruction na hindi nakasulat sa Bible. Yan. Kailangan sensitive din tayo sa ganong mga utos. Halimbawa, sinasabi sa'yo ng Diyos, ito nakasulat talaga to ha, matagal na to sa akin. Baka sabihin ni Maricel, kararating ko lang na. Halimbawa, sinasabi sa'yo ng Diyos, pumunta ka sa choir. Ayan. Gawin mong ministry ito. Ayan. Ayan na, nakasulat talaga to. Diba? Paklapit ka rito. Ayan. O kaya sasabihin sa'yo, tigilan mo na yung bisyo mo. O kaya tigilan mo na yung negosyo mo na siyang magpapahamak ng iyong kaluluwa. Sabi nga, bagamat tumataba ang iyong bulsa, ito ang gagawin mo, very personal. Nag-o-obey ba tayo kay Lord? O nag-o-obey tayo sa sarili natin o para sa ibang tao? Diba? Kayo makakasagot niya kung nag-o-obey ba kayo kay Lord? Nag-o-obey ba kayo para sa ibang tao? O para sa sarili lang natin? Amen. Alam ko naman, nag-o-obey tayo para kay Lord. Diba? Kaya nga tayo naririto eh. Kaya lang kung minsan masakit ako magsalita, diba? Kasi gusto ko kayo gising. Amen. Pasensya na kayo sa akin. Kaya minsan, nagpaparinig ako, hindi, para sa akin lahat. Para mabago tayo ng mabago. Kaya nga may kanta, diba? Ano yun? Binabago. Sabi, binabago yun. Para matutulog na. Paano ka babaguhin? Parang inaantok. Hindi mo kasi nakita eh. Ayan. Diba? Binabago nga ba kayo araw-araw? Diba? Kasi kung hindi tayo binago ni Lord, wala tayo rito. Diba? Walang nabago sa atin, wala tayo rito. Lahat tayo nagpupumilit na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi sa Gawa 5:28 hanggang 29. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na yan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming papanagutin
sa pagkamatay ng taong yan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Sa totoo lang to, diba? Nung nagbababa tayo ng, kasi diba maluwag nun, ano? Kung saan tayo nakakarating. Hanggang sa bandang huli, ayaw na tayo papasukin sa iba-ibang lugar, diba? Binabag na tayo. Kasi lumalaganap yung pangalan ni Kristo, diba? Sa totoo yan. Kahit saan tayo pumunta noon, pwede. Pero nung bandang huli, kumuha muna kayo ng permit. Marami na Oo. Doon sa simbahan ng ganito, halimbawa sa Bulacan, buka kayo ng permit. Sa Batangas, kukuha kayo ng permit. Makikipag-usap kayo sa bishop. Hindi pwedeng walang permit, ang hirap. Sa Baguio, makikipag-usap ka doon sa simbahan. At totoo lang. Pero sabi nga, pag gusto ng Diyos na makarating tayo sa lugar na yun, yung mga permit na yun, aalusin ni Lord yun, makakakuha tayo. Amen? Pero pagka hindi, kamukha sa ba kami nagpunta? Sa Bicol. Ilan ang Mama Mary namin doon? 25. Oo. Sa totoo lang, medyo tumatagal na kami. Eto na. Kasi yung mga parishioner, nagsumbok sa simbahan. Father, meron mong nagbababa ng ano doon. Ngayon, oo. Pinatawag kami. Oo, sa simbahan. Kinausap kami ng bishop. Sabi niya, ano ba yung layunin nyo? Ba't kayo nagbababa ng ano? Sabi namin, para mo matuto yung mga tao. Marami hong hindi marunong mag-rosaryo rito sa lugar nyo, Father. Sabi niya, kasi mo sasabihin naman yung totoo, di ba? Tapos sabi niya, hindi! Sabi niya, maraming paring gagawa niya. Ang dami talaga ng paring nakaano yun. Gagawin niyan, pupuntahan. Sabi, tinanong na ho namin sila kung napupuntahan kayo dito ng mga taga-simbahan. Ang tapang namin dito. Wala raw ho nagpupunta. Sabi niya, kaya nga, sabi niya, o sige, papayagan ko kayo. Sabi niya ganyan sa amin, papayagan ko kayo rito sa lugar ng ano ba yung Camarines Sur. Pero unahin niyo muna yung Iglesia ni Cristo. Di ba, sagot na philosophy? Sabi namin, Father, paano namin aakyatan yung Iglesia? Siyempre tatanggay. Pag kami nakuha kayong Iglesia ni Cristo, papayagan ko kami. Di ibig sabihin niya ayaw niya. Sabi namin, Father, ano po ang gusto niyong gawin namin? Doon na lang kayo sa Maynila. Bumalik na lang kayo sa Maynila. Sabi niya, ayaw niyo ho ba kaming manatili rito sa lugar niyo? Hindi, marami nang gagawa niyan. Tapos sabi namin, o sige po, salamat. Kasi po, natutuwa yung mga tao rito kasi marami na silang natututunan. At dadating ho ang oras, marami na magsisimba sa simbahan niyo, mapupuno ho yan. Siguro sabi, mga intimidad. Kaya pala mga respeto. Sabi namin, o sige po, si Father, salamat. Alam mo, nag-iiyakan sila. Sabi, ano ba yung si Father nung may dumating dito na ganyan? Sabi niya, natututo kami. Marami kaming hindi alam. Sabi niya, wala kaming magagawa kundi sumunod. Alam niyo, nung umalis kami doon, si Bishop nalipat sa Batangas. Oo. May Mama Mary kami sa Batangas. Nagkita rin. Sabi nung ni Marilyn, sabi niya, ay, nandito na si Bishop. Sabi niya, ay, nakikipag-usap din kami. Ay, hindi pa po, sabi niya, dito lang naman tayo sa simbahan, malaki dito sa loob. Sabi ko, kasi pag nakita kami nun, magagalit na naman sa akin nun. Sabi, dito pa rin kayo. Kasi ba, ang mga lingkod ni Lord makukulit, di ba? Kasi natuto tayo Gusto natin, parang sila Apostol Pablo, di ba? Naging matapang, di ba? Ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya lang minsan may pumipigil, di ba? Maraming pumipigil, ayaw nilang mahayuan yung ibang lugar. Kasi nga, sabi nga, lumalaganap na ang salita ng Diyos saan mang dako. Pero sabi nga namin, sana, Father, ang pagbawalan nyo yung ibang sekta, huwag kami.
Kasi hindi po kami kalaban. Sabi niya, may gagawa nga rito. Kasi ba, nangungulit kami, nakakatiwilan kami. Kasi sabi nga, ipagtanggol mo, di ba? Di ba, turo pa ni Brother Tim dati, walang nakukulong na mga apostol, walang mga nakukulong na lingkod ng Diyos. Sige, pumunta kayo, hindi naman kayo babarilin doon. Kaya di ba tumapang tayo? O kaya nga, di ba? Kaya lang, talagang gano'n, di ba? Susunod ka, kasi mas mataas yun eh. Di ba? Taong simbahan nyo, kailangan sumunod kami. Kaya alam mo, ang hirap, uwi namin, ang dami namin uwing mga mamili, nakalagay sa kahon. Dami, dinala namin sa Laguna, dinala namin sa Batangas. Pinakatuloy namin. Ngayon nga, yung mamamere namin sa, saan ba to? Mindoro. Diba, tagal na, hindi namin nakahuluan yung Mindoro. Hindi pa namin napupuntahan mula nung ano, kasi mahigpit, diba? Pero may awa ang Diyos, sana, pag nagluwag na. Yung Baguio, marami kaming ano sa Tugig Araw, dami namin mamamere sa Tugig Araw. Kaya nga, diba? Nahinto lahat yung manggagawa ni Lord. Sabi dito, dumating na ba tayo mga kapatid sa sandali na talagang malinaw na ang susundin natin ay ang Diyos o tao at sumusunod ba tayo sa Diyos? Ganong pagsunod? Yung ganong pagsunod yan. Kayo, gano'n na ba kayo sumusunod kay Lord? 100% na ba? 79%? 50%? Anong percent? Walang percent. Alam mo naman, diba, nagpupumilit nga tayo. Binibiro ko lang kayo, walang percent. Yan. Sabi sa unang hari, 22:13 hanggang 14. Sinabi ng sugong pinapunta kay Mikaya, iisa ang lahat ng mga sabi ng mga propeta. Magtatagumpay ang hari, ganun din ang sasabihin mo. Sumagot si Mikaya, buhay si Yahweh, kung anong sabi niya, siya ko namang ipangahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasi si Mikaya, inuutusan nilang magsinungaling. Pero ayaw niya, di ba? Sabi niya, buhay ang Diyos, buhay si Yahweh. Kung ano ang sabi niya, siya ko lamang ipangahayag. Sabi rito, pagsunod ang gusto ng Diyos. Sabi ng propeta, ng mga propeta kay Mikaya, sabihin mo sa hari, magtatagumpay siya. Pero nanandigan si Mikaya, kung ano ang sabi ng Diyos, susundin ko. Hindi pinakinggan ng hari si Mikaya, kaya namatay siya. Diba? Sumunod siya sa tama, pero pinatay siya. Hindi natin kaya yun, diba? Bigla ka na lang papatayin kasi pinagtatanggol mo siya. Diba? Pero si Mikaya, talaga nanindigan siya. Sabi nga, tayo ang dahilan kaya tayo napapahamak. Kaya tayo naghihirap. Pag may pinagagawa ang Diyos sa atin, sundin natin. Ando na, nakaparada na ang pagpapala. Hindi ka ready na tumanggap. Paano ba yun? Diba? Naka-ready na rin, sabi ni Lord. Nakaparada na yung pagpapala. Umatras ka, natakot ka. Di ba? Isa natatakot tayo, di ba? Hindi tayo, sabi ko nga, hindi 100%. Di ba? Pag nandyan na yung mga kalaban mo, yung mga umuusik sa'yo, di ba? Maraming umuusik sa atin. Kahit kasamahan mo na, uusigin ka pa. Di ba? Aawayin ka pa. Di ba? Ano sabi nila? Nandito na yung Mama Mary ko, nagdadala ka pa rito. Di ba? Di ba nakasamahan natin yun? O hindi man natin kasamahan. Pero pareho lang yung pinopromote natin, di ba? Pero minsan, ginagawa nila tayong kalaban, di ba? Di ba wala namang paligsahan yun? Di kung gusto mo pumunta doon sa lugar na yun, okay lang naman, di ba? Pero nagkaroon tayo ng sigalit sa mga ganyan, di ba? Meron ka na dyan sa lugar na yan, dinalag pa nila, di ba? Nagagalit sila. Pero sabi nga, ang tao, walang tinatanggihan, tanggap lang yan ang tanggap. Sige, dalhin mo sa amin.
Pero yung mga nagdadala, nag-aaway-away. Eh sila nga, calm lang. Diba? Ano lang sila, kalmante lang sila, pero yung mga nagdadala, nagpapangayan na pala, diba? Kaya ang hirap, diba? Sabi nga, masarap ako, nawala tuloy ako. Sabi nakaparada na yung pagpapala, eh hindi ka ready na tumanggap, diba? Sabi sa Deuteronomy 28:12, ulit-uli ito, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa iyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang. Bagpos, kayo pa ang magpapahiram. Paulit-ulit, no? Yung salita ng Diyos, di ba? Kasi pagka pinagpala ka ni Lord, kung dati kang mangungutang, hindi ka na mangungutang. Ikaw na yung magpapahiram. Totoo ba yun? Hindi ba? Totoo yun. Diba? Pagka pinagpala ka ni Lord, hindi mo alam kung saan mga nanggagaling yung blessing, di ba? Kasi ganun si Lord pag nagpala siya. Minsan, kala natin natutulog si Lord, di ba? Kaya nga may kantang natutulog pa ang Diyos, di ba? Hindi naman ako pinapakinggan nito. Hanggang ngayon, hirap na hirap ako. Bakit ganun? Hikaos na hikaos pa ako. Kung saan ako nakarating, hikaos na hikaos pa rin ako. Tanungin mo yung sarili mo. Kasi tayo lang makakasagot nun. Kahit ako magkakasama tayo, hindi ko alam, diba? Kasi minsan may ganun eh. Yung iba, diba, dumadaing sila. Bakit ganun? Sumunod naman ako kay Lord. May kulang kasi, diba? Minsan kasi hindi natin nabibigay yung tatlo. Kasi utos ni Lord tatlo. Time, talent, tsaka treasure. Eh, nabigay mo yung time. Nabigay mo yung talent. Eh, yung treasure. Kahirap na nga kami, magbibigay pa. Eh, reklamo ka ng reklamo. Eh, kung meron kang 20 pesos sa bulsa mo, ibibigay mo. Diba? Natatandaan ko yan yung ano pa tayo, SOC, diba? Yung inilabas na yung ano, yung parang sako na yun, diba? Yung sako, diba? Sako talaga. Meron doon na ang anak, pumunta sa Maynila kasi may sakit na yung anak niya. Pinapagamot niya. Galing din doon yun. Oo, diba? Oo. Binenta niya ang bahay niya. Ang laman ng pitaka niya, 5,000. 5,000 na lang. Ano pa niya yun, ha? Alam niyo, nung sinabi ni Sister Descaredo, ihulog niyo na, maniwala kayo, buhay ang Diyos. Alam niyo, nagtira lang siya ng pamasahe para makauwi siya sa bahay ng ate niya. Wala naman siya na sariling bahay. Hinulog niya lahat. O, kahit tayo, di natin kakayanin yun, ano? Diba? Bibigay lang natin 10%. Siya, binigay niya. Mas higit pa sa 10%. Kasi pag-agabot niya yun. Oo. May sakit siyang anak. Wala nang kagalingan ang anak niya. Pero nagpapakasakali siya. Sa pagsunod niya, Oo. galing niya. Alam niyo, sa totoo lang, pag uwi niya ng bahay, okay lang siya, masaya siya. Sabi niya, Lord, yung sakit ng anak ko, pinauubaya ako na sa'yo. Kasi wala na akong pera, wala akong pangutang. Ano sabi ng kapatid niya? Huwag kang mag-alala, nakapag-deal ako. Kasi ano yung ate niya eh? Ano ba yung buy and sell ng mga house and lupa. Nakapagbenta siya, ang laki ng kinita nila. Oo, binigyan siya ng kapatid niya. Sunod-sunod yung pagpapala ng kapatid niya. Alam niyo, ibinili siya ng kapatid niya ng bahay. Tapos alam niyo, ang anak niya, hindi niya na ipinagamot, kusang bumalik ang anak niya. Kasi pag nagpala, dire-diretso, buhos-buhos. Kapag-aral ko sa private. Kasi nakaparada nga yung pagpapala, kaso hindi ka naman sumunod ng totoo, di ba? Kahit hindi ka naman nagbigay ng yun na lang laman ng pitaka mo, panggastos mo pa yung sa loob ng 1 linggo, hindi mo naman talaga ibibigay yun. Pero sabi niya, aanin ko pa to, wala nang lula sa akin. Ibibigay ko na to sa iyo, Lord, bahala ka na. O sabi niya, di ba?
Nung sinabi niyang bahala na, hindi siya natakot. Parang si Abraham, di ba? Ihandog mo yung anak mo sa akin. At hindi niya sinabing, ang tanda-tanda ko na, tapos binigyan niyo pa kami ni Sarah ng anak. Baog pa nga si Sarah, pinanganak mo, tapos ngayon hihingi niyo. Wala siya sinabing ganun. Sumunod siya, di ba? Ganun si Lord. Kailangan pag magbibigay ka kay Lord, dito mo yung bibig mo. Huwag mo sasabihin, ano ba to? Bibili ko pa to ng bigas. Di ba? Kami ulam, magbibigay pa. Huwag ka na magsalita. Huwag ka na lang magbigay. Pero kung gusto mong magbigay ka, Lord, bahala ka na. Alam ko, babalik mo sa akin to. Sigsip din. Amen? Sa mga nakikinig, pag nagbigay kayo kay Lord, kung saan nyo gustong ibigayan, hindi ko sinasabing dito. Pero kung gusto nyo magbigay dito, maraming salamat. Kung saan nyo gusto ibigay sa simbahan, kung saan nyo gusto tumulong, nasa sa inyo po yun. Pero ibabalik sa inyo ng Diyos. Kasi hindi sinungaling ang Diyos natin. Totoo ang Diyos natin. Amen? Amen. Yan. Sabi nga, bakit kung minsan, pagod ka na sa paghahanap buhay? Halos hindi ka na natutulog. Hirap ka na. Wala't wala pa rin. Di ba meron ganun? Samantalang sabi ni Lord, everything you touch will be blessed. Ano ang hadlang? Dapat mag-isip. Tignan, suriin, i-check mo if you are blessed. If you are prosperous. If you are victorious. Yan. And honorous. Yan. Naintindihan nyo? Hindi. Honorous Victor, ano ba yun? Victorious! Lagi nagtatagumpay. Victory. Diba? Yung prosperous. Yung ano, nananagana. I-check mo, diba? Kaya nga. Kung ikaw ay kagalang-galang, honorous. I-check mo kung blessed ka. Kasi baka mamaya hindi, di ba? Kaya hindi natin nakukuha. Pag may kumakalaban sa'yo at lalo na sila ang may kasalanan, mahirap ba sa Diyos na puksain sila? O makikita ba natin na tayo ang natatalo o sila ang mapupuksa? Baka may problema tayo, di ba? Kasi minsan, bakit ganun? Sabi ni Lord, lahat ng gagawin ko, magtatagumpay ako. Bakit ganun? Parang natatalo ko sa laban. Di ba? Check natin yung ano natin, yung pagsunod natin kay Lord. Sabi nga, if you are victorious, thanks God. And share with people the good. Yan. Pagka lagi tayo nagtatagumpay, i-share mo yung tagumpay mo. Kung bakit ka nagtatagumpay. Para maging mabuti rin sila, di ba? Yan. Kung tayo yung laging nangungutang, check natin yung ating obedience. Dapat tayong matuto. Amen. O, sino nangungutang dito? Sa mga nanonood po. Yan. Siyempre, minsan kailangan natin, di ba? Huwag kayo mahiyang aminin. Yung pagtaas-taas nyo ng kamay na yan, pag-amin nyo na yan, nakikita ni Lord yan. Amen. Siya yung magbabayad ng utang nyo. Matotoo yan. Pag sumusunod kayo kay Lord, pag nagbibigay kayo kay Lord, hindi kailangan malaki. Kung ano lang yung kaya mo ibigay mo kay Lord, makakabayad tayo ng utang natin. Amen. Hindi habang panahon, mangungutang tayo. Diba? Dati nga yung ano namin, yung elder namin, ang tawag daw sa kanya si Florang mangungutang. Kasi nagtatrabaho yun eh. Sabi niya, alam mo ba, Be, ang tawag sa akin ng mga katrabaho ko, si Florang mangungutang. Sabi ko, bakit po? Eh kasi sabi niya, mata ko na lang daw yung nakalitaw, naghahanap ako ng mautang. Oo, pagkakukwento, si Sister Far, natatawa ako sa kanya talaga. Pero talaga kasi ang dami niyang anak, 11. Tapos siya lang yung nagtatrabaho. Yung asawa niya,
ano ba trabaho nun? Yung naglalako ng mga kaldero, mga sandok. Minsan may kita, walang kita. Kaya ang tawag daw sa kanya, florang mangurang. Pero nang tinawag siya ni Lord sa gawain ng Panginoon, binayaran ni Lord ang lahat ng utang. Kasi sumunod siya kay Lord eh. Talagang sumunod siya. Talagang nagbigay siya kay Lord yung time, talent, treasure. Binayaran ni Lord yung lahat ng utang niya. Oh, sino may utang dito? Paulit-ulit. Sabi niya, ako nga. Tayong bayaran ni Lord yan, di ba? Sumunod lang tayo. Yung pagsunod natin, kailangan lagi tayong nananalo. Hindi lagi tayong natatalo. Kahit may problema tayo, ipanalo natin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin sunod. Sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga, kaya natin binabasa ang salita ng Diyos kasi ito ay mabuti sa pagtuturo, pagbubulaan sa mga maling turo at pagtatama sa mga likong aral. Sabi nga, pag sinundan mo ang ibang Diyos, sabi nga, parurusahan kita. Kasi English to. If you follow other God, I will curse you. Parurusahan kita. Pagka sumunod ka sa ibang Diyos-Diyosan, sabi ng Diyos, parurusahan kita. Sabi nga, lagi kang bigo, lagi kang talo, laging kapos. Mag-isip-isip tayo. Baka akala natin, Kristiyano na tayo. Baka may iba pa pala tayong Diyos-Diyosan. Amen. Tayo naman na makakasagot nun. Kung may iba pa tayong Diyos-Diyosan sa mga nanonood, kailangan ang Diyos lang natin si Lord. Amen. Ang pera wag natin gawing Diyos-Diyosan. Yung katanyagan, wag natin gawing Diyos-Diyosan, lalo na ngayon, malapit na yung eleksyon. Paglilitawan na. Kanya-kanyang pangako yan. Soriin nyo kung sino talaga yung lingkod ni Lord. Kasi maraming magpapanggap na sila'y, ano ba tawag doon, lingkod ni Lord para gamitin lang, para makakuha ng maraming boto. Pero alam naman natin, magkaroon tayo ng gift of discernment para alam natin kung sino yung totoo at hindi totoo. Amen? Kung ayaw natin parusahan tayo kay Lord, sumunod tayo at malima tayo kay Lord. Magtubay tayo kay Lord. Yun lamang po at magandang umaga sa akin. Sige po, tayo na po tayo. Awitin po natin ang Lord for all my sake. I pray to say. Lord, for all my sins, I'm really sorry. Forgive me for offending you, my God.
patuloy kami humingi ng tawad sa iyo. Narito kami sa iyong harapan. Alam mo naman ang aming puso, na aming isip. At alam mo, Panginoon, kung saan kami nagkakamali at nagkukulang. Panginoon, paulit-ulit lang kami nagkakamali. Paulit-ulit lang kami nagkakasala. Sa isip, sa salita at sa patuloy mo kaming patawarin, Panginoon. Madalas kami nagsasabi ng sorry Lord, sorry Lord. Pero uulit-ulit kami, Panginoon. Hindi kami tunay, Lord, na nagsosorry sa iyo. Dahil patuloy kami nagkakasala sa iyo. Sa oras na ito, Lord, patawarin mo kami. Hugasan mo kami na yung banal na dugo na nabubuo sa bundok ng Kalbaryo. Upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Ituwid mo kami, Panginoon, kung kami nagkakamali. Ikaw ang magtuwid sa amin, Panginoon. Kung may nagagawa kami hindi kaaya-ayaw sa iyo sa pangingin, Panginoon, patawarin mo kami. Kung madalas kami makalimot, Panginoon, sabi namin, I love you, Lord, I love you, Lord. Pero sa sandaling oras lang nakakalimot kami. Nakakagawa kami ng mga kasalanan na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Lord, kung iisa-isahin namin ang aming mga kasalanan, hindi mabibilang sa daliri hanggang sa daliri namin sa bahay. Paulit-ulit kami, Panginoon. Pero hindi naman kami nababago. Lord, sa oras na ito, hinihiling namin sa iyo. Baguhin mo kami. Ikaw ang magbago sa amin. Palitan mo ang mga puso namin, ang matitigas naming puso, Panginoon. Palamputin mo, Lord, ang aming mga puso. Ang mga isip namin na pabago-bago, Panginoon. Okay kami ngayon, pero bukas hindi. Lord, ikaw ang nakakakilala sa amin. Alam mo, Lord, kung ano ang aming mga binabalak, ano man ang aming gustong gawin. Alam mo lahat yan, Lord. Wala kaming maililihim sa iyo kahit isa, lahat, alam mo. Kaya narito kami, Lord, nagpupumilit. Patawarin mo kami, Lord, sa oras na ito. Bagamat marami ang aming pagkukulang, Panginoon, paulit-ulit ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami. Pakalinisin mo kami mula aming ulo hanggang sa ilalim ng aming talampakan upang maging karapat-dapat kami sa iyo. Patawad mo. Patawad. Jesus, patawad mo sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kapatawaran na iginawat mo sa akin sa oras na ito. At Lord, sa oras na ito, patuloy ka namin papupurihan. Pupurihin namin ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Patuloy ka magpadama sa amin, Lord. Sa oras na ito, hawakan mo kami, Lord, sa oras na ito. Sa pag-awit namin ang glorify them. Father, I Father, I love you, I praise you, I adore you. Glorify thy name in all the earth.
salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ang salita ay nanahan sa amin, walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus. Ang salita mo'y buhay, mabisa, higit ang matalas, itatak ng magkabilay talim, na tumatagos sa pinagwala ng aming karal at ng aming espiritu, hanggang doon sa aming kaso-kaso na tutak sa ito. At wala kaming maililihim sa iyo, Panginoon, ang lahat kahit lang sa iyong kahilin, at sa iyo kami nagsusunod. Panginoon, wili ka mo ng bawat humingi binibigyan, ng bawat kumakato ay pinatulogsan, ang bawat humahanap ay nakasusunod. Sabi mo, Panginoon, magkaroon lamang kami ng gabuti na mustasang pananalig at pananampalataya. Ano man ang bilingin namin sa Diyos kung pagkakaroon. Panginoon, muli tinataas ko sa iyo ang aming community, ang servants of Jesus and Mary. Ang aming mga elders, coordinator, disciple, mga membro, workers of God, lahat ng ministry, ang aming mga choir, ang aming mga gitarista, Panginoon. Lord, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Pangunahan mo sila, Panginoon. Ikaw ang mangunguna sa kanila, Panginoon. At Lord, itinataas ko rin sa iyo ang aming spiritual director, Reverend Father Merlin Castro. Patuloy siyang gabayan, Panginoon, patuloy na bigyan ng kalakasan. Sila yung sa lahat ng uri ng kasakitan, Panginoon. Huwag mo siyang pababayaan, huwag mo siyang iiwanan, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, sabi mo, napakaraming may karamdaman, Panginoon. Sabi mo, Lord, lumapit lamang kami sa iyo. Ang lahat ay pagagalingin mo. Sa oras na ito, Lord, hipuin mo sila. Wala man sila rito, Panginoon. Sa pamamagitan ng kawad na ito, Panginoon, sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Nananalig ko sa kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng COVID virus na yan ay mawawala sa pangalan ni Jesus. Ibubus mo sa pinakapusod ng dagat. Wala na kayong karapatan na maminsala sa lugar na ito, sa buong mundo, lalo-lalo na sa bansang Pilipinas. Lord, sa oras na ito, patuloy ko itinataas yung aking mga kapatid na may kasakitan. Lord, hipuin mo sila sa oras na ito. Si Apolinario Gobrin, may bukol sa baga. J. Mark Sanlico, may tubig sa baga. Aming kapatid, Ligaya Gallardo, na may glaucoma. Aida Noda, maliwanagan ang isip ng kanyang asawa. Si Jeffrey Trinidad, Panginoon, na maging normal ang pag-iisip. Maria Ana Alensort, na makalakad. Eduardo Perdiz, manumbalik ang salita. Si Ryan and Mean Esto, Randy and Richelle Amilido, magkaroon ng anak. Carlos Espino, lumalaki ang puso. Giancarlo Arceo, mawala ang hernia. Rizalino Tunggala, bumabanawa ang sugar. Si Caroline Cruz, na diabetic. Eduardo Tunggala, na may asthma. Joseph Tunggala, na may sakit sa puso. Ang aming kapatid na si Emma Ibanez, Panginoon, patuloy ko siyang palakasin at pagalingin. Si Marilyn Barso, na may sakit sa kidney. Ang aming kapatid na si Juliana Alfonso, Panginoon, ipuin mo siya sa oras na ito. Nawa, Lord, makalabas na siya ng ospital, Panginoon. Ikaw po ang magpapagaling sa kanya. Ganon din si Leonardo Baliksa, na maliwanagan ang kanyang isip. Lady Caro Magos, Rosario Gobrin, Juliana Torres, Lady Dian Boror, Nida and Juanito Bayona, Remedios Manuel, Charmaine Cheng, Mercy Villarreal, na mataas ang sugar. Ang aming kapatid niya si Mark Etan Onarce Viloria, si Wobono Marcelo Jr., si Roger Torres, Melissa Aguilario, ganon din si Alfredo Martinez, Delphine and Herminia Vizcara, Arceli Buctong, Lord, patuloy na kalakasan. Si Sheila Baradi, na may bone and breast cancer. Si Cyril John Linsanga, na may leukemia. Si Pinky Espiritu, Panginoon. Si Sonia Badjaw. Ang aming kapatid na si Justina at Amado Maralit, na diabetic and high blood. Si Eric Benket, Tessie Campos, Maestro, Mark Luis Adriano, Mari Bular na sa work, Father Floro Litigio, Speedy Recovery at Simona Rose Ortanes, Atasha Diane Santos and family, Pami Dominguez, Danilo Pugnosa, Bibilin Alinan, Tess Patricio, Lord, patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon. Si Vinya Liardo Carnahe, na may diabetes. Si Limar Angel, Teresita Bamixta, na may COVID, Panginoon. Lord, nananalig kami sa kapangyarihan mo sa oras na ito. Na ikaw, Lord, ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Nananalig kami, Lord, nalilipuin mo sila sa oras na ito. Ganon din, Lord,
ang mga nanonood, Panginoon. Alam ko, Lord, mayroon sila kanilang kahilingan, Panginoon. Hindi sila mabibigo sa oras na ito. Sa pag-awit namin ng Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, bring your strength and your power.
Lord. Maraming salamat. At sa oras na ito, patuloy po natin ipatong ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang ating kaliwang kamay, idantay natin sa ating katawan na may karamdaman. Ganon din sa lahat ng nanonood ngayon, manalig tayo. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang ating dakilang magagamot sa pag-awit natin ng healing for your body. Healing for your body and your mind. That is what in Jesus you will find. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and your mind. I have conquered death and so shall you. On the last day I will come for you. And in glory you shall rise to life with me, and live with me through all eternity. Healing for your body and your mind. That is what in Jesus you will find. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and your mind. I have conquered death and so shall you. On the last day I will come for you. And in glory you shall rise to life with me, and live with me through all eternity. Healing for your body and your mind. That is what in Jesus you will find. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and your mind. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Ganon din sa lahat ng mga nanonood, nananalig ako sa kapangyarihan ng Diyos na lahat ng may karamdaman ay pinagaling na sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Awitin natin ang deep thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapanaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Sabay-sabay tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Binabati po namin ang may mga birthday ngayon, si Nilda Ibanez Uy, ganon din ang aming kapatid si Bernard Collado. Happy birthday po. God bless po. Happy birthday.